Pina-freeze na ng Court of Appeal sa mga ari-arian ni suspended Bamban Tarlac Mayor Alice Guo at iba pang iniuugnay sa Pogo. Lumabas naman sa pagdinig ng Senado ang posibleng koneksyon sa Pogo ni dating Presidential Economic Advisor Michael Yang at iba pang nasangkot sa Parmali issue noong kasagsagan ng COVID-19 pandemic. May unang balita, si Rafi Tima. Good noon, everyone. I am Jessa Y. Mendoza, a lieutenant of the Philippine Navy. Isang sundalo, pinaharap sa pagdinig ng Senado sa mga umunoy illegal na pogo. Ano ang kinalaman sa kanila ni Lieutenant Jessa Mendoza? Lumalabas na inilistang incorporator si Mendoza sa halos 200 kumpanya. Pero sabi mismo ni Mendoza, hindi yun totoo. My name, taxpayer identification number, and signature were used to incorporate no less than 193 corporations. Of the said number, more than half, or around 102, have foreign-sounding names. I was not aware of the existence of any of these corporations. Ang hinala niya, nakompormiso ang kanyang TIN ID nang hiramin ito ng kanyang pinsan noong 2016 para sa itinayo raw nitong travel agency na di rin naman daw nagbukas. My name was used initially in the year 2017, ma'am. So the year after na hiniram yung ID nyo? Yes, Your Honor. Hanggang magsimula raw siyang makatanggap ng mga letter of attorney noong 1 taon. Mangiyak-ngiyak si Mendoza. Takot daw siya sa magiging epekto ng sinapit na identity theft. I'm of course concerned that the possible criminal record that my situation will expose me to might hinder my pursuit to serve the nation and negatively affect my career progression. Sorry po talaga. Suportado naman daw ng Philippine Navy si Mendoza at ang pagsisikap niyang malinis ang kanyang pangalan. Inusisa ni Senator Risa Ontiveros si Mendoza sa pagkakalista sa kanya sa Yangtze River Group. Ang may-ari nitong si Michael Yang, Presidential Economic Advisor noong nakarang administrasyon na naugnay sa umunoy overpriced COVID supplies na binili ng gobyerno sa Parmali noong COVID pandemic. Na-meet nyo ba, Lieutenant Jessa, kahit kailan si Michael Yang? No, Your Honor, hindi ko po siya kilala, wala po kaming any engagement or transactions na nakasama ko si Michael Yang, Your Honor. Inungkat din ang koneksyon ni Yang sa isang Gerard Cruz, incorporator ng Brick Hearts Technologies na may kanseladong Pogo license sa Cavite. May ilang dokumento ng Brick Hearts na natagpuan sa niraid na Pogo sa Bamban Tarlac. Ang pangalan ni Cruz, lumabas na sa Senate investigation noon sa Parmali. Siya ang corporate secretary ng Parmali Biological Company, pati ng Philippine Fullwind Group of Companies kung saan presidente si Yang. Sabi ni Ontiveros, tila Parmali Group din umano ang nasa likod ng mga Pogo dahil pare-pareho ang mga personalidad. Ngayong lumitaw yung connection Gerald Cruz at mapapuntang Michael Yang. Tingnan natin saan tayo dadali ng ebidensya kung this time around makokonekta yung dotted lines hanggang kay Duterte. Sabi ng PAGCOR, nasa radar nila ang pangalang ito pero For now po, sa ngayon po, wala po kaming masasabing information about that po, connection with higher officials po. tingin ni Ontiveros posibleng mastermind si Yang. Ang laki ng papel na ginampanan niya dun sa Parmali scam. At kung parehong Parmali Group ay nandito rin pala sa Pogo, so posible, malaki din ang papel niya dito. Todo tanggi si Yang na sangkot siya sa Pogo. Kung may ebidensyaan niya laban sa kanya ay dapat ilabas ito sa pagdinig. You have to make a very clear connection kung ano yung illegal acts that a particular person is a part of, not simply because he is in the corporation. Sa kaso naman ni suspended Bamban Mayor Alice Guo na di pa nagpapakita at di rin sinisipot ang Senate hearings, inanunsyo ng Anti-Money Laundering Council o AMLAC na pinapa-freeze na ng Court of Appeals ang mga ari-arian ng alkalde. Pati ni Ziang Luang at Bao Yinglin na isinasangkot sa human trafficking at fraudulent activities sa mga Pogo. Sa cloud nito ang 70 bank account, real properties at mga personal na gamit gaya ng luxury cars at helicopter. July 8 pinitisyon ng AMLAC sa korte ang freeze order sa mga ari-arian. Ito ang unang balita. Rafi Tima para sa GMA Integrated News. Mga kapuso, para una ka sa mga balita, mag-subscribe sa GMA Integrated News sa YouTube. Sa mga kapuso abroad, subaybayan niyo po kami sa GMA Pinoy TV at sa www.gmanews.tv.